36. Ating pong babasahin. Sabi po dito, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at halaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapayahan? Sino awa ng kanyang mga kapamaraanan? Gaya na susulat. Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamagitan niya at sa pag-aari niya, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa. Muli po, Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami, Panginoon ko, na muli mo po kaming pinagtitipon-tipon, Panginoon, sa iyong gawain, Ama. At maraming salamat po, Panginoon ko, Lord, na muli po ako makapagsalita na yung mga salita, Lord, sa patuloy mong paggamit sa akin. Naway, Ama, patuloy mo akong samahan, Panginoon ko, Lord, sa pamagitan ng patnubay ng iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito, Lord. At Ama ko, ipaunawa mo po ito sa mga kapatid ko, Panginoon ko, ang iyong salita na nais mong iparating sa mga oras na ito, O Diyos. Gamitin mo lamang, Ama, ang aking labi, Panginoon ko, at ikaw ang siyang patuloy na maihayag, Ama. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon ko. At maraming salamat po, Ama, at naway patuloy ka na magbigay sa amin ng divine wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa iyong mga salita, Ama, at patuloy ka po na mangusap sa amin, Ama ko. Maraming salamat po sa kabutihan mo po, Ama, at ikaw pong siyang patuloy na manguna sa gawain ito, O Diyos. At thank you, Father God, in Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen and amen. Ayan. Tayo po'y darako na. At dito po ay patungkol po ito sa itong talatang ito ay isinulat niya Apostle Paul, at ito ay isang papuri niya sa Diyos na manlilikha, at ito ay ipinapahayag ang mga kamanghamanghang Diyos at papuri sa karunungan ng Diyos na hindi kayang unawain at abutin ng kaunawaan ng isang tao. At ito'y nagpapakita na walang mas nakakahigit kaysa sa Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. At ayan, ang sabi po dito sa Roma chapter 33, ang sabi po dito, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga kapamaraanan? So dito po makikita natin na ang Diyos po, He is our God of wisdom. Na makikita natin dito na ang kayamanan ng Diyos ay lubhang napakasagana. Yun ang katulad ng sabi sa 36 na ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Na kung paano niya nilikha ang mundong ito, at ito ay mababasa din natin po sa Genesis, kung paano niya nilikha yung mundo, kung paano niya hinahanay o inuuna yung paglikha ng mga may mga hayop, yung isda, yung karagatan, tapos yung tao, kung paano niya yun hinahanay, at kung paano niya din yung nililikha yung mundong ito, at hindi po natin, kumbaga, doon natin makikita kung gaano po kasagana yung karunungan, yung ating Diyos, at yung kanyang kaalaman, na kung paano niya nilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito sa pamagitan ng kanyang karunungan. Kaya nalikha ang mga bagay. Ang karunungan ng Diyos ay lubhang napakalawak, kundi hindi natin ito kayang maunawaan at hindi rin natin kayang abutin ang kanyang kaunawaan at katalinuhan. At ang katalinuhan ng tao at karunungan ng isang tao ay limitado lamang. Pero
karunungan ng Diyos ay unlimited, ano. Walang kapantay at hindi rin po ito kayang abutin ng kahit na sino na nilikha ng Diyos dito sa mundong ito. Kaya dito po ay tunay na walang makakaunawa sa kapamaraanan ng Diyos sa tao sa mundong ito. Ang sabi nga dito sa Isaiah 55 verse 9, nasabi dito, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kapamaraanan ay higit kaysa sa inyong kapamaraanan. Ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. So ang kapamaraanan ng Diyos ay hindi kayang hindi natin maunawaan. Minsan hindi natin maunawaan kung kagaya sa atin na mga kapamaraanan niya sa pamumuhay natin. Minsan sa mga buhay natin natatanong natin kay Lord, bakit ganito yung ginagawa mo? Na dati, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung tanong natin noon, hindi natin maunawaan yung mga bagay, kung bakit ganito yung ginagawa ni Lord sa atin. Since noon hindi na talaga natin maunawaan kung ano yung plano ni Lord sa buhay natin nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoon. But ngayon, pero andun pa rin ngayon na nakakapagtanong pa rin po tayo minsan na bakit ganito Lord, yung mga bagay na nangyayari sa akin, kasi hindi natin maunawaan yung mga kapamaraanan ni Lord sa buhay natin noon. At ayun, at talagang sobrang sabi nga niya, your thought is not my thought, your ways is not my ways. So magkaiba po talaga yung kapamaraanan ng tao at kapamaraanan ng Diyos. Kasi yung isip natin limitado lang, pero yung isip ng Diyos ay unlimited at walang kapantay po yung kaisipan ng Diyos at kapamaraanan niya sa atin at sa lahat po ng kanyang nilikha. At ang sabi po sa chapter 34, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Dito po si Paul asking kung sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So, dito pinapakita dito na ang espiritu ng Diyos lamang ang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos. Wala din po makapagpapayo sa ating Panginoon sapagkat nasa kanya na ang lahat ng karunungan at ng kaalaman. Kaya kahit po na sino sa atin wala pong nakakaalam sa mga iniisip ng ating Panginoon maliban lang yung espiritu po ng ating Panginoong Diyos na siyang nakakaalam sa iniisip po ng ating Panginoong Diyos, at wala ring makakapagpayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa kanya na po ang lahat ng karunungan, nasa kanya na po lahat ang kaalaman. Ayan. At sabi po sa Roman 35, Roman 11, verse 35, sino ang nakakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? So, itinanong din po dito, na sabi po ni Paul kung sino ang nakakapagbigay sa Diyos ng anumang dapat niyang bayaran. At ayan, sabi po dito, basahin natin sa Efeso, chapter 1, verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon din kasagana ang kanyang kagandahang loob. So nakikita natin dito na hindi nanghihingi ng bayad ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat nakikita natin kung na hindi po talaga nanghihingi ng bayad ang ating Panginoong Diyos at wala rin po tayong hindi din po natin kayang bayaran yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nakikita rin natin na siya din po mismo yung nagbayad sa atin sa krus ng Kalbaryo. At kung sino ba yung itinubos niya para sa atin
sino ba yung binigay niya para sa atin, kundi ang kanyang bugtong na anak, which is si Jesus Christ. Ating babasahin po sa John 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito natin makikita na wala tayong pwedeng, hindi tayo, kumbaga, ang Diyos pa mismo yung nagbigay sa atin, siya pa mismo yung nagbayad sa atin, siya pa yung mismo na nagbibigay sa atin, para sa ating kaligtasan, which is si Jesus Christ na ibinigay niya sa atin. At tayo, hindi natin kayang bayaran yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang buhay ng kanyang bugtong na anak, ng kaisa-isang bugtong anak, Kaya, wala, kahit sino hindi natin kayang bayaran at hindi natin kayang pantayan yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ayan, at sabi po sa verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamagitan niya at sa pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. So, dito everything is came from God. Makikita natin dito na ang lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo ay mula sa Diyos. At sa pamagitan niya, tayo'y nilikha sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa 1 Corinto chapter 8 verse 6, ayan, dito muna tayo sa sa John 1, John 1 to 3. Ayan, sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. So, nakikita natin dito na sa pamagitan ng salita ay nilikha ang lahat ng bagay. So, sino ba itong salita na nilikha sa pamagitan niya? So, dito makikita natin na itong tinutukoy dito ay si Jesus Christ, At ayun. At sabi po dito sa 1 Corinto chapter 8, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So, lahat po na meron tayo dito sa mundong ito ay nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi po sa Colossus chapter 1 verse 6, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ayan, at kung paano na ang lahat po talaga ng bagay ay nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay pagmamay-ari niya. Lahat po na meron tayo, even po yung buhay natin, even po yung mga trabaho natin, nagmumula po iyan sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong may pagmamayabang sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay na nilikha niya dito sa mundong ito, na lahat na nakamtan natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya, ayun, maging lang po natin, ang tanging papuri lamang ay sa Diyos natin iukol. At huwag po tayo maging mapagmalaki sa kung anong meron tayo, sapagkat ang meron tayo ngayon ay nagmumula po sa ating Panginoon. At ayan, magkaroon tayo ng paggalang sa Diyos sa kanyang mga kapamaraanan sa atin, magkaroon tayo ng respect sa kanya, at ayun, patuloy tayo magtiwala sa kanya, sapagkat alam niya kung ano ang nakakabuti para sa iyo at sa akin, Kasi yung kaalaman ng Diyos,
yung karunungan at kaalaman ng Diyos mas higit pa kaysa sa atin. So, patuloy tayo magtitiwala sa Diyos na siyang may likha sa atin, na siyang nakakaalam sa atin, at yun, ah, maging conclusion ko lang po, ang papuri ay tanging sa Diyos lamang natin ilaan sapagkat hindi natin kayang arukin ang kaunawaan ng Diyos at kung paano niya tayong nilikha sa pamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman at hindi kayang ito hindi po kayang pantayan na kahit sino dito sa mundong ito. At hallelujah Lord, maraming salamat po sa iyo Panginoon sa kabutihan mo Ama sa oras na ito. Nawa Ama, naunawaan po ng aking mga kapatid Ama ang nais mong iparating sa oras na ito Lord. At ikaw po ang siyang patuloy Ama na magbigay ng wisdom ng bawat isa o Diyos. At thank you Lord sa katagumpayan po ng gawain mong ito Panginoon ko Lord. At maraming salamat po sa kabutihan mo, Ama. Sa lahat po ng bagay, Ama, ay nagmumula po sa iyo, Panginoon ko. Itong bagay na ito, itong meron kami ngayon, Lord, ay nagmumula sa iyo, Ama. Kaya marapat lamang, Ama ko, na ibalik namin ang papuri sa iyo, O Diyos. Ama, kung gaano po kalawak ang iyong kaunawaan, Lord, Ama, ikaw po ang siyang patuloy na maglilid sa amin, Panginoon ko, sa araw-araw, sapagkat, Ama, ikaw po ang nakakaalam sa kung ano po ang nararapat para sa amin, O Diyos. At tunay nga po, Ama, na hindi namin kayang pantayan yung iyong karunungan at kaunawaan, Panginoon ko. At sa mga oras na ito, Lord, hayaan mo, Ama, na ikaw po ang magbibigay sa amin ng malawak na kaunawaan, Ama, sa iyong mga salita, Lord. At ito po, Ama, ay may bahagi rin po namin sa iba, Panginoon ko. Kaya maraming salamat po, Ama, sa patuloy po, Ama, na pangungusap mo po sa amin at pagbibigay ng kaalaman sa iyong mga salita, Panginoon ko. Maraming salamat po, Ama, at sa iyo ko po ibinabalik ang mataas na papurit pagsamba, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na aming Panginoong Diyos. Amen and amen. Amen po and glory to God po. Thank you po.